umaga po sa ating lahat at salamat po sa Diyos at nagkaroon po tayo ng ganitong klaseng gawain dito po sa Iruzi at salamat sa church ng Kamakop as ganoon din sa church po ng Magallanes, which is nandito po ang ating pastor. At ganun po man, kahit po mainit ang panahon, ay ang adhikain ng ganitong gawain ay tayo ay lumago sa Panginoon at magkaroon ng paninindigan patungkol sa kanyang mga salita. At bago po tayo magsimula doon, ay tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Patuloy na dalangin namin ay kami ay yung bigyan ng karunungan na nagagaling sa iyo. At ang isipan namin ay punuin ng mga salita mo at ito'y maabot sa aming mga puso at hanggang sa kailaliman nito, Panginoon. Maunawaan namin, maintindihan namin ang mga bagay-bagay na patungkol sa iyo. Nang sa ganun, O Diyos, makalakad kami, Panginoon, sa buhay na ito na naayon sa iyong kalooban at pinaninindigan, Panginoon, ang katotohanan ng gagaling sa iyong mga salita. Kami ay mag-guide, Panginoon, ma-equip sa mga salita mo. At ikaw lagi, Panginoon, na mag-glorify, mataas sa aming kalagitnaan. Ikaw lagi ang mapapurihan. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maaring ang partikular na aking babanggitin sa umagang ito ay maaring madalas na nating naririnig at maaring ito'y paulit-ulit nating nai-encounter as a Christian. Kaya ang pamagat ng aking sasabihin sa umagang ito ay, ano nga ba ang Ebanghelyo? Ulitin ko. Ano nga ba ang Ebanghelyo? Medyo nakakatawang pakinggan, nakakatuwang isipin, dahil para bagang sinasabi sa atin na, bakit hindi ko ba naiintindihan ito? Hindi po sa ganon ang ibig pong sabihin ng panunong na iyon. Ang ibig pong sabihin, tayo yung mga Kristiyano, sa panahon natin ngayon, ay naiiba na ang pakahulugan ng Ebanghelyo. Marami pong mga nagsasabing sila ay evangelical, pero pag sinuri nating mabuti, lalabas na iba yung pakahulugan ng mga pakahulugan patungkol sa Ebanghelyo. Meron ko isang libro na binabasa at yun ay pamagat na What is the Gospel? At yun ay isinali ni Derek Parpan, na isang pastor ng hindi ako nagkakamali, Baliwag, Bulacan. At yun po ay naging isinali niya sa Tagalog at naging kapakinabang sa mga hindi masyadong makaintindi ng Ingles. At doon sa kanyang mga isinulat, merong isang bagay ito na may nagtanong patungkol sa Ebanghelyo. At ganito yung sabi. Sabi niya, tanungin mo ang 100 mga tao na nagsasabing sila evangelical Christian kung ano ba ang magandang balita ni Jesus, malamang ay makakakuha ka ng iba't ibang mga sagot. Makinig ka sa preaching ng mga evangelical preachers, magbasa ka ng evangelical books, suriin mo ang mga evangelical website, at siguradong ikaw ay makakita ng iba't ibang mga bersyon ng gospel. Sabi niya, ito ang ilan lang sa mga nakita ko. Sabi niya, ang magandang balita ay gusto ng Diyos na ipakita sa iyo ang kanyang pabor. Gusto niyang punuin ang buhay mo ng new wine, pero okay lang ba sa iyo na itapon ang iyong mga lumang wineskin? Maghahangad ka ba ng mas malalaking mga bagay?
Palalakihin mo ba ang vision mo at bibitawan yung mga negative mindset na humihila sa iyo pababa? Sabi din ng iba, sa madaling salita, ito ang gospel. Dahil namatay si Kristo para sa atin, lahat na nagtitiwala sa Kanya ay makakasigurado na lahat ng kanilang kasalanan ay napatawad na. Anong sasabihin natin kapag humarap na tayo sa paghatol ng Diyos? Isa lang ang isasagot natin, namatay si Kristo para sa akin. Yan ang gospel. Yun ang sabi ng iba. Ito naman sabi pa ng iba, ang mensahe ni Jesus ay maaring tawaging pinakaradikal sa lahat. Ang radikal na paghahari ng Diyos ay dumarating na at ito'y umuusad sa pamagitan ng pagkakasundo at kapayapaan. Ang kaharian nito ay lumalawak sa pamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, simula sa pinakamahirap, pinakamahina, pinakamaamo, pinakamababa, oras na para baguhin ang pag-iisip, malapit ng magbagong lahat, oras na sa bagong pamumuhay. Maniwala kayo sa akin, sumunod kayo sa akin, paniwalaan ninyo ang magandang balitang ito para kayo ay matutong mamuhay ayon dito at maging bahagi ng tribulation. So makikita natin, isa lamang yan sa mga iba't ibang pakahulugan ng Ebanghelyo. Kapag tinatanong yung isang tao, at ang mga nagsalita po dito, ito po yung mga Kristiyano. Pero pag sinuri po natin yung kanilang mga sinabi, yung ba talaga ang gospel? Yung ba talaga ang gospel? Yung ba talaga ang gospel na ano sabi doon? Ang kaharian na ito ay lumalawak sa pamagitan ng pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, simula ng pinakamahirap, pinakamahina, pinakamaamo, pinakamababa, oras na para baguhin ang ating pag-iisip, malapit ng magbagong lahat, oras na para sa bagong pamumuhay. Maniwala kayo sa akin, sumunod kayo sa akin, paniwalaan ninyo ang magandang balitang ito para kayo ay matutong mamuhay ayon dito at maging bahagi ng revolusyon. Yung ba talagang gospel? Ito pa isa, sabi doon, ang Diyos ang magandang balita ay gusto ng Diyos na ipakita sa iyo ang kanyang pabor. Gusto niyang punuin ang buhay mo ng new wine. Yung ba yung gospel? New wine? Sabi pa dito, okay lang ba sa iyo na itapon yung mga lumang wineskin? Maghahangad ka ba ng mas malalaking mga bagay? So medyo mapapakunot ka kapag ka naiintindihan mo kung ano talagang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Tama po ba, mga minamahal? At kung meron kayong mga Biblia, ay makipagbuklat kayo sa akin sa Galatia. Sabi po dito, Galatia Galatians 1. Galatians 1 verses 6 to 10. Babasahin ko po sa wikang Ingles at babasahin din po natin sa Tagalog. Sabi po dito, Galatians 1 verse 6 to 10. Sabi po dito ng salita ng Diyos, I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ, that even we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to one we preach to you. Let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. For I am now seeking the approval of men or of God, or I'm trying to please men. If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. So, sabi po dito sa Tagalog, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita.
Kaya nga lamang, may mga naggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan siya nawa ng Diyos. Sinabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. So pag tinignan po natin yung writings po ni Apostle Paul sa Book of Galatians, ito po yung kakaiba pong panulat niya dito sa lahat ng epistle na kanyang naisulat. Medyo ang apostol dito ay talagang upset at siya ay merong marubdob na parang naiinis talaga siya. Why? Because nakita natin na itong mga tao sa Galacia is turning away from the gospel that been received. Yung kanilang niyayakap ay iba. Mula doon sa itinuro sa kanila ay they are deserting. Ibig sabihin ay tumatalikod. Pinapalitan. Okay? And sabi nga ng apostol, nagsimula kayo sa Espiritu, magtatapos kayo sa laman. Sabi ng apostol dito ay, ang concern ni Apostle Paul dito, makikita natin, ay yung Ebanghelyo. Yung concern dito ng apostol, yung Ebanghelyo. Sabi niya, narinig nyo sa amin ng Ebanghelyo that saves by faith. Na sa pamagitan ng pananampalataya kayo nangaligtas. Sa pamagitan ni Hesus Kristo. Hindi sa pamagitan ng kautusan o tradisyon. Ngunit nga lamang, sa panahon ng mga Galatians, ay merong tinatawag na Judaizer. At yung teaching ng mga Judaizer ay hindi daw sapat yung ipinapangaral na ebanghelyo ni Paul. Hindi daw yun sufficient. At ina-accuse nila si Paul na false apostle. Okay? So kaya yung introduction ng writings ng apostle sa Book of Galatians, ipinapakita niya doon na hindi siya tinawag ng tao. He called by God. Okay? So makita rin natin dito itong mga pananalitang ito sa kanya kung paano niya dinipinsahan ang ebanghelyo. Hindi daw sapat yung itinuturo niyang gospel dahil hindi daw yung sapat para sa kaligtasan. Dahil ang paniniwala ng mga Judaizer ay kailangan pa rin nilang gawin yung sinauna nilang ginagawa, yung pagtutuli. Para mas sure na talaga sila ay magkaroon ng kaligtasan. So, Paul, combating them. Kinokombat sila ni Pablo to his letter. Ang sabi niya, ang kanyang ipinapangaral ay walang iba kundi si Kristo Jesus, ang tagapagligtas. And he boldly say, if anyone preach, at kung sino man ang mangaral ng iba, sa ipinangaral namin, ay ano sabi doon, siya ay pakasumpain. At yung accursed po doon is the word that is anathema. Ibig sabihin nun, yung pinaka-matinding pagpaparusa. Anathema, 2 ulit niyang binanggit yung word na yon. Ibig sabihin, yung pangangaral ng ebanghelyo ay buhay at kamatayan. Dapat yung presentation ng gospel ay malinaw dahil ito ay buhay at kamatayan. Kaya nga sinabi ni Santiago, huwag naisin ang lahat ng maging tagapagturo. Dahil kapag namali ang pagtuturo mo, mananagot ka sa Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo dito, kahit kami, o ang isang anghel ang bumaba sa langit,
Matindi po yung word na yun. Kahit kami. O isang anghel ang bumaba mula sa langit at mangaral ng iba sa ipinangaral namin sa inyo. Pakasumpay ng Diyos. Pakasumpay ng Diyos. I read the Book of Mormons. Kaya dito pa lang, dinidebunk yung Mormonism. Dahil yung nagsugo at nagsabi kay Joseph Smith ay anghel na nagngangalang si Moroni. At ang sabi dito, kahit isang anghel ang bumaba at mangaral ng iba sa ipinangaral namin, sila ay pakasumpay. It's a matter of life and death, mga minamahal. Kaya dapat maging clear and malinaw sa atin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Ibanghelyong nagliligtas. At makikita natin na na sinasabi dito ni Apostle Paul na nagkaroon ng distortion of the gospel. Sabi niya, wala namang ibang magandang balita. Ngunit nga lamang, merong nanggugulo sa inyo na sinisikap na ibahin ang Ibanghelyo. Kaya napaka maliwanag dapat po sa atin, mga minamahal, every time that we go to evangelism, dapat maliwanag po yung tinatawag na presentation of the gospel. Drew men to Christ. Dahil po ito po ay ulitin ko, buhay at kamatayan. Hindi 5 minutes ang pagpuntas sa langit. Nung nangaral ako doon katatapos lang ng crusade namin, sa Manlabong, Prito Diaz, 3 araw kami doon. At ako ang pinakahuling nagsalita. At ako'y nangangatan at umiiyak. Dahil gusto kong maintindihan ng mga taga-Manlabong ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya sa umagang ito, meron lamang akong 2 bagay na sasabihin sa inyo patungkol dito. Sa ano ba ang Ibanghelyo? Una, ang hindi Ibanghelyo. Pangalawa, ang Ibanghelyo ni Kristo. Una, ang hindi Ibanghelyo. Pangalawa, ang Ibanghelyo ni Kristo. Sabi ng apostol, nagtataka ako, I am astonished, na kay dali ninyo tumalikod sa biyaya ni Kristo. At marami sa panahon natin ngayon, mga minamahal, na hindi nila napapansin na sila'y tumatalikod doon sa totoong Ibanghelyo ni Kristo. Nakita po natin, long time ago, there is a perversion of the gospel. Sa matagal na panahon ito na nangyari, na merong pangyayari na iniba yung Ibanghelyo. Hayaan niyo pong daling ko kayo sa kapanahonang iyon. Noong 15th century, ay nagkaroon ng Reformation o Reforma, Semper Reformada. Ito ay influential. Ito ay napaka-influential sa puso ng evangelicalism o evangelicals. Alam niyo po ibig sabihin ng evangelicals? Pag sinabi pong kami ay evangelicals, evangelical na church, ang ibig sabihin po noon, we are saved by grace. Yun po ang ibig sabihin noon. We are saved by grace. Yun ang ibig sabihin ng evangelical. Okay? Noong 15th century, ay may nagngangalang Martin Luther. At nag-stand siya at nag-proclaim siya na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Pananampalataya lamang. Ngunit, mga minamahal, yung gospel
At ang kaligtasan na dulot ng Ebanghelyo na kay Kristo ay is being perverted nung kapanahunan niya. At nung kapanahunan niya, yung panahon niya na ito ay talagang massive yung tinatawag nating Roman Catholicism. At doon sa Roman Catholicism, pinoproclaim nila na sila lamang ang totoong church. At kapag hindi ka kabilang sa Roman Catholicism na simbahan, ay hindi ka ligtas. Antindi nito. Sabi nila, there is no salvation to those who are not belong to the church of the Roman Catholicism. Yan po isa sa mga doctrine po ng Roman Catholicism. Ito si Luther ay isang pari po ito. Nakita niya yung corruption of the church. Nakita niya yung indulgence na ginagawa ng mga kaparian. Yung pagsamba sa mga relics, pagsamba sa mga ribulto, and salvation can be gained by sacerdotal or sacramental, yung tinatawag nating 7 sakramento. Kaya nga kapag mamamatay na ang isang Katolikong Romano, ay inuulyuhan. Na ano po ba ninyo? Sa mga matatanda, alam po nila yung word na yun na ginamit ko. Inuulyuhan. Pinapagahoy, binibindisyonan. O kasi yun ang ika-7 sakramento na kapag natanggap mo, ay shoot ka daw sa, saan? Sa limbo, para maglimburat. Hindi, doon sa, saan? Sa purgatorio. Okay? So, makikita natin na itong mga ganitong klaseng ginawa nila ay napaniwalan nito ang mga tao that time. Bakit? Kasi mga karamihan, hindi naman nila nababasa at hindi karamihan ng tao ay linguistic. Pag sinabi nating linguistic ay marunong sa iba't ibang wika. Sino yung linguistic na kilala nyo? Ako, meron isang kilala, si William Tyndale. Isa siyang linggo. At talagang inaisalin niya ang Bible sa wikang Ingles. At ang kapalit nun ay ano? Buhay niya. Kamatayan. At balik tayo ron. Makikita natin na nitong mga panahong ito, nasabi nila na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng mga relics, pag-worship sa mga ribulto o sacerdotal. At nung panahong iyon ay si Pope Leo yung Santo Papa, Pope Leo X, noong 1513 hanggang 1521. At nag-authorize siya na i-sale yung special set of indulgence sa Germany. Ano yon? Ano yung special set of indulgence na kanyang gustong sabihin sa Germany? At yung purpose nito ay para magkaroon ng pondo para sa pagpapatayo ng building ng St. Peter Basilica in Rome. So, sinusugsug po natin ang history. Kaya makikita po natin dito. So, yung papal agent at ang sinugo niya dito para i-sell itong indulgence na ito ay isang Dominican priest. At nangangako sa kanyang mga nakikinig na kapag tayo'y bumili ng mga indulhensyang ito, na ng mga namatay ninyong mga relative, ay mapapatawad at mapapalaya sila sa purgatory. Okay? Yung kanilang kaluluwa ay mapapalaya sa purgatorio. At makakarating sila ngayon sa langit. Okay? So makita po natin dito kung paano na-distort ang ebanghelyo. Makita po natin dito kung paano na-pervert ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya si Tetzel, si Johann Tetzel,
Siya po yung Dominican priest na ginamit ni Pope Leo X at gumamit pa siya ng jingle, yung little rhyme niya, at sabi niya, as soon as the coin in the money box rings, the soul from purgatory springs. Ang gandang pakinggan. Di ba? Ang kapag kumalansing sa kahon, yung barya, ang kaluluwa na nasa purgatorio ay wow. At yung panahon na yun ay talagang nahook yung marami. Why? Kasi hindi naman sila nagbabasa ng Biblia. At noon, yung nakakapagbasa lang ng Biblia, yung mga pare. Oh. At nasa Latin pa yung Bible. Hindi talaga maiintindihan. Kaya kung anong sabihin ng pare noon, susundin nila. Katulad na nangyari dito sa Pilipinas. Dumating ang mga Espanyol. Ano ang kanilang lingwahe na ginagamit? Hindi wika natin. Kaya sunod-suluran yung mga Pilipino. Kaya akala ng marami, nakalaya na sila sa pangalipin at pang-abuso, pero hindi. Ngayon ay gapos pa rin tayo ng dala-dala nilang relihiyon. Marami pa rin yumayakap sa relihiyong iyon. Kaya, mga minamahal, ano talaga kapag naiintindihan mo mga bagay-bagay na ito, masakit isipin, masakit tanggapin. At makikita natin na itong mga ganitong klaseng ginawa nila nung panahon, nagkaroon nga naman talaga ng pondo. At naipatayo nga naman talaga ang St. Peter of Basilica. At yung claim ng Roman, ang claim ng Roman Catholic na yung Papa o the Papacy is infallible, hindi nagkakamali. Wow. Hindi nagkakamali that he has authority to interpret he alone the Bible. Ganun po, katindi po yan. Siya lamang ang may karapatan na mag-interpretar ng salita ng Diyos. Siya lamang ang may authority at hindi siya nagkakamali. Lately, merong isang post na, I don't know kung yung posting na yun ay it's true. Sinabi ng isang Santo Papa na yung ginawa ni Kristo, yung ginawa ni Christ is failure on the cross. At yung mga tumitingala doon sa Santo Papang iyon, at nagsabing si Christ ay nag-fail sa cross. That was a blasphemy. That was a blasphemous thing to say that Christ was fail on the cross. Hindi nag-fail ang Kristo sa cross. At nung mga nakaraan panahon nung bumisita dito yung Santo Papa, nilatagan ng carpet. Pero si Christ, anong linatag sa kanya? Mga dahon. At nung pauwi na siya, palabas na ng Jerusalem, anong ginawa sa kanya? Hindi na paghaliluyang ginagawa. Pasan-pasan niya na ang cross. Kaya yung Reformation po, nung panahong iyon, nung 15th century, ay talagang pumutok. At na-discover ni Luther na ang kaligtasan is by faith alone. Dahil kung titingnan natin kung sa tinatawag nating piety, si Luther po ay isa sa mga pari na talagang nag-aayuno at marubdob yung kanyang ginagawa. At minsan sa kanyang pagsasalita, sabi niya, dahil paluhod siyang umaakyat, paluhod niyang inaakyat yung isang simbahan doon. At daladala nila yung indulgence na may papel at mayroon silang sinasabi
na humingi ng tawad sa Panginoon. At pagdating niya doon sa tuktok, nakita niya na yung mga galing doon sa taas, pagbaba, ay nangangalun niya. May mga pare na nambababae. Kaya nung panahong yun, si Luther ay talagang, sabi niya, kung ganitong klase ng kaligtasan, hindi ko kayang mahalin ang ganitong Diyos. Nasabi niya yun. Hindi ko kayang mahalin ang ganitong Diyos. Pero nung makita niya ang katotohanan, sabi niya, ito pala ang Diyos na totoong nagmamahal. Tayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at sa kanyang preaching. Sabi niya, matagal na tayong bihag. All this year, sabi niya, we are blind by the worship of relics. All this time. Sabi niya, bumababa yun sa bumababa yun sa, yun ang tipo ng pare na bumababa at nangangaral talaga siya. Sabi niya, nandito lang si Kristo all this time. Nandito lang si Kristo. At yung tinuturo niya yung salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos na discover ni Luther, the just shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. There is a justification of faith through Christ alone. Merong pagpapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Kaya merong dalawang theological and spiritual breakthrough itong si Luther na nangyari sa kanya noong 1513. Naintindihan niya yung writings ni Apostle Paul, yung praise na doon sa Romans 1:17, the righteousness of God. Ang matuwid na Diyos. At sabi niya, ito'y hindi ibig sabihin ng righteousness by which God punishes sinners. Hindi yun ang ibig sabihin. Napaparusahan ng Diyos ang makasalanan. But yung righteousness na binabanggit doon, nasabi niya, the righteousness na binabanggit ng Romans 1:17, which is, He graciously, binibigyan dahil sa biyaya ng Diyos, binibigyan niya ang makasalanan ng regalo ng kaligtasan. At yung early stage na ito, nang maintindihan ito ni Luther, naintindihan niya yung biyaya ng Diyos, pagiging matuwid ng Diyos. Kaya talagang nag-produce ito sa puso niya. At na-develop noon yung tinatawag na Protestant theology. At ngayon, alam po natin ito kapag nag-aral po tayo ng theological na mga aspects, makikita natin yung terminology na tinatawag na regeneration and sanctification. At ang pangalawang breakthrough ni Luther ay yung naintindihan niya ng faith na ang pananampalataya ay essentially personal na pagtitiwala kay Kristo Jesus. Ang pananampalataya ay personal na pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi doon sa church teaching. Okay? Hindi sa turo ng simbahan. And the righteousness of God as God's imputation of Christ's righteousness. Naiintindihan niya ito na ang katwiran ni Kristo ay ibinalot din sa mga mananampalataya sa ating account as a believer. Nagkaroon ng changing o pagbabago yung status natin sa harapan ng Diyos. Nung napawalang sala tayo. Okay? So, nung mga panahong iyon ay merong kaibigan itong si Martin Luther na nagngangalang si Melanchthon. At nag-i-study siya ng New Testament Greek. At nakonbinsi siya na yung na nakalagay sa New Testament means by justify, yung word na justify sa New Testament, na ang word nun sa Greek is dikaeo, ang ibig sabihin po noon is to declare righteous.
diniklarang matuwid. Okay? In a legal sense, diniklara kang matuwid. Okay? So kaya sabi dito, when a judge pronounce not guilty, okay? Kapag hukuman ay sinabi ng judge na not guilty, yung verdict, yung hatol, doon sa akusadong tao. So that the law has no more quarrel with that person. Naiintindihan yon ni Melanchthon. Yung sinasabi ni Martin Luther. Na talagang ang isang tao na napawalang sala ay ipiroklama sa harapan ng Diyos na siya'y matuwid. At hindi siya guilty. Diniklara siyang matuwid ng Diyos mismo. At yung hatol sa kanya ay siya'y pinawalang sala. So, diniklara, sinabi ni Melanchthon, it was expressed in yung tinatawag po nating justification. Yung language of the Greek in the New Testament, justification, ito po ay paghatol ng hukom na ideklara ang isang tao na matuwid sa kanyang harapan. So, si Luther denounced the authority of Papa. So, papacy. So, itinakwil niya yung otoridad ng Santo Papa noong panahon niya. Na ang Santo Papa ay may kapangyarihan mag-release ng kaluluwa ng tao sa purgatorio. He declared also that, sinabi rin ni Martin Luther na kahit na ma-excommunicated ka sa Roman Catholic Church, hindi na aapektuhan ang kaluluwa mo, hindi na aapektuhan nito ang iyong kaligtasan, at sabi niya sa labas ng Romano Katoliko na simbahan ay merong kaligtasan. Ganyan yung katapang si Luther that time. Kasi inas niya yung mga nagtuturo that time. Isa siyang scholar din siya, matalino siya. Sabi ng nagtuturo doon sa una, sabi niya, walang ibang kaligtasan. Sa Roman Catholic lang matatagpuan. Sabi niya, how about the Greek Church? Doon, natameme sila lahat. Doon sa sinabi ni Martin Luther. Bakit? Merong Greek Church. Sino yung mga Greek Church nung panahon? Ayun yung sinulatan ni Apostle Paul. That was Church of Christ. Kaya makita natin yung perversion that time ay talagang matindi. At umabot ito sa bansang natin. At nakakalungkot sabihin ng mga matatanda kapag na-encounter natin sa evangelism, sasabihin nila, dito na kami namulat, dito na kami mamamatay. At ang masaklap doon, hindi ka nga namulat eh. Masaklap lang doon, ikaw ay mamamatay na hindi ka namulat. Tulog ka. Kaya hinahamon ko minsan, sabi ko, yung bang sa likod ng iyong bang pinaniniwalaan, natanong mo ba sa sarili mo na ito ay katotohanan? O yung iba, naliliwanagan. O nga no, ito kayang pinaglalaban ko ay worth it to be fight. Na ipaglaban, itong aking pinaniniwalaan, talaga mong worth it ba itong ipaglaban? Kaya mga minamahal, nung panahon na ito, talagang naging maugong yung panahon ni Martin Luther. Actually, merong free reformation bago pa nagkaroon ng reformation noong 15th century. Nandyan sila John Wycliffe. Yung mga nauna sila John Huss, yung sinunog. Okay? Pero mas lalo lang naging ito yung ginamit ng Diyos para mabuksan talaga ang kaisipan ng maraming tao. So, makikita natin, nung panahon na yon ay meron din siyang tinatawag na theology of glory and theology of the cross. Ini-emphasis ito ni Martin Luther doon sa Heidelberg Catechism. Sabi dito, ang ibig sabihin sa theology of the glories ay yung human achievement. Whether the intellectual achievement of human philosophy in seeking to understand God. So, in a moral achievement of human goodness in seeking to earn its own salvation. Kasi nung mga panahong iyon ay kanya-kanyang diskarte kung paano maliligtas. Even na philosophy ay may tinatawag tayong pragmatism. Pumasok yun sa church. Ito ay okay, nag-work naman, ay ito na lang. Okay, so in that time ay nakita ito ni Martin Luther. Sabi niya, hindi sa yung binabanggit niya theology of glory, hindi sa human achievement yung kaligtasan.
Kaya sabi niya doon sa pangalawa niyang ini-emphasize, sabi niya yung theology of the cross. Na ang ibig niya sabihin ay nire-reject nito ang human achievement. Nire-reject nito yung pagiging makasarili ng tao. At ipinapakita dito yung totoong kaunawaan patungkol sa Diyos, at ang totoong kaligtasan ay hindi matatagpuan sa tinatawag nating striving of human philosophy or ethics, but only Christ crucified. Why? Sa panahon natin ngayon, pag sinabi, ay, mabait yung mga yon, Christian yon. You can be morally upright. Tama po. You can morally upright. Pero hindi pwede ikabit yun sa iyo na ikaw ay naligtas dahil doon. Sa pagiging morally upright mo. Ang kailangan maintindihan mo, yung gospel. Dahil yun talaga yung means ng kaligtasan. Kasi kung morally upright lang yung pag-uusapan natin, nandiyan yung mga saksi ni Jehovah, babait niyan. Nandiyan yung Mormons, pagkatapos ng kanilang Sunday service, ay meron silang pag-grocery. Nandiyan yung Iglesia ni Cristo. Bibigyan ka ng trabaho niyan. Yung Seventh-day Adventist. Mababait. Kung pag mababait lamang ang pag-uusapan. Minsan ay sablay pa nga ang ibang Christian eh. Kasi hindi marunong magpatawad, Kristiyano yun. Kung morally upright yung pag-uusapan. Pero hindi morally upright. Kaya sinasabi dito ni Martin Luther, hindi sa human achievement ang kaligtasan. By Christ. Kaya, nung panahon na yon, na kahit na alam niya na ito'y mag-cause sa kanya na igapos siya at sunugin, pero hindi natinag itong si Martin Luther that time. Inopose niya yung authority ng Pope, at their final judgment, ang final judgment nila is to burn, sunugin, at ideklarang heretic itong si Martin Luther. Kaya nung June 15, 1520, sabi ni Leo, yung Santo Papa, nag-issue siya ng papal bull entitled na sabi niya, so sa papal bull na in-issue niya, yung word ay Exorge Domine, na ang ibig sabihin nun ay Rise up, O Lord. There's a wild boar in your vineyard. Nang ibig sabihin ni Pope Leo ay merong nakawalang mabangis na hayop sa iyong vineyard, Panginoon. Dahil itinuturing nilang mabangis na hayop itong si Martin Luther. At nung panahon na yon ay ordering si Martin Luther, ay order nila na within 60 days or be excommunicated and burned as a heretic. The Church of Rome, so makikita natin na yung simbahan ng Katoliko hindi in-excommunicate si Luther for his teaching of justification. Hindi dahil doon siya in-excommunicate dahil nagturo siya ng ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. In-excommunicate siya dahil dininay niya ang authority ng Santo Papa. Kaya, yung concern ng Rome ay hindi about teaching. Yung concern ng Rome is about yung denial ng papal authority. Kaya makita natin na ang Rome Reformation ay merong 5 pillars. Yun po yung tinatawag natin na sola scriptura, solus Christus, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. Ang ibig sabihin po ng sola scriptura is scripture alone, solus Christus in Christ alone, sola fide by faith alone, sola gratia by grace alone, and soli Deo gloria for the glory of God alone. So the famous words in history in Western Christianity ay nangyari po noong April 16 and 17 sa Diet of Worms na pinatayo si Martin Luther, na sabi doon, ididibunk mo ba o sasabihin mo bang mali ang mga tinuro mo at ikaw ay magsasabi na talagang magbabalik loob ka sa amin? But ang sagot ni Luther ay nung unang mga araw, hindi siya makasagot at bumalik siya ulit. At lahat ay nakatingin sa kanya.
Nandun yung mga friends, nandun yung mga high rank na mga sa authority ng religion, na religious group. At sabi, tumayo si Martin Luther at ang sabi niya, unless I am reputed and convicted by testimonies of Scripture or by clear reason, since I believe neither the popes nor the council by themselves, for it is clear that they have often erred and contradicted themselves. I am concurred by the Holy Scripture I have quoted, and my conscience captive to the Word of God. I cannot and will not withdraw anything, since it's neither safe nor right to do anything against one's conscience. Here I stand. God, help me. Amen. Ang tapang niya. Kung ako tatanungin, hindi ko alam kung saan nanggaling tapang ng taong ito. Kung kayo po sa kalagayan nito, baka manginginig kayo sa takot. Dahil ura mismo, pwede kang pugutan ng ulo doon. Pero si Martin Luther that time talagang tumayo siya sa katotohanan. Contended for the faith. Sabi niya, ang aking isip ay gapos, ang aking konsensya ay gapos ng salita ng Diyos. Hindi ano? Kaya hindi maaari at hindi ko pwedeng. Kaya tulungan mo ako, Panginoon. So makikita natin na yung forefathers natin, ba tayo umabot sa ganitong stage ng ating pananampalataya, nakita natin yung forefathers natin, devote for the sole authority of what the Scriptures allow. Hindi sa tradisyon ng church, hindi sa Roman Catholic proclaim their dogma na yung Scripture and tradition are equally, no? Kaya sinasabi ko po ngayon sa umaga ito, the Roman Catholic Gospel Proclamation is not the Gospel of Christ. It was another gospel. Hindi totoo yung kanilang sinasabi. At hindi lamang po sila. Yung church na nagsasabi na ang atoning death of Christ is not sufficient for redemption of sin. And there is another way of salvation by human merits and effort through Himself or sacramental and rituals. I second the motion of Apostle Paul. Let them be accursed. Sila'y hatulan ng Diyos. Accursed, anathema. The church that claim a church of Christ is not the church of Christ. Hindi yun ang totoong iglesia ng Panginoon. Yung mga nagsasabing simbahan na hindi sapat ang ginawa ni Kristo na kamatayan niya para sa kaligtasan na katubusan ng ating kasalanan, hindi po sila simbahan. At nagtuturo sila ng kaligtasan sa pamagitan ng gawa ng tao, hindi po sila totoong simbahan. Sila po yung mga impostor, claiming to be, but she's not. At darating ang panahon, she will be punished. Sila'y paparusahan to the eternal damnation of deceiving many in their abhorrence. So kaya makita natin, the flowering of the Protestant Reformation and the name Luther was boom. Talagang nakilala. At merong split na nangyari from Roman Catholic. Nagkaroon ng reform yung church ng doctrines and practices. Kita natin sa Geneva si John Calvin, sa Zurich si Ulrich Zwingli, at dumating yung evangelicals. Evangelicals came, saved by grace. The doctrine of salvation is grace. So makita natin the perversion of the gospel through history, and until now, even in the evangelicalism, it was happening again. The beginning grace and also end works. Katulad lamang ng prosperity gospel. Lumapit kayo sa Panginoon at kayo ay yayaman. That was not the gospel. Ano pa? Name it and claim it. Sabihin mo at mangyayari sa iyo. Ako'y yayaman, ako'y gwapo, ako'y maganda, sabi ni Paul, I am rich. Ako'y wasak. Samantala ngayon yung mga Christian, I am beautiful.
I am handsome. I am. No. That was not the gospel. Yung methodology ng salvation na na ginagamit ngayon sa panahon natin ngayon, na para padaliin yung evangelicalism, yung tinatawag na accept Christ, na kahit hindi pinaliwanag yung gospel, ay sabihin mo lang, patanggapin mo lang, at ligtas na yan. That was not the gospel. Hindi po yun ebanghelyo. Hindi ang ebanghelyo ng altar call. O lumapit dito. Kahit 10 beses ka pa, 1,000,000 kang lumapit at nakaluhod. Kung hindi mo naiintindihan ang ebanghelyo, walang pagsisisi. Dahil ang tunay na ebanghelyong naiintindihan, kalakip nito ang pagsisisi at tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. Saka ka lamang magkakaroon ng kaligtasan. At hindi ikaw ang bida ng iyong buhay. Si Kristo